lumabas siya. At ang tawag pa sa kanya is mesmerist. Yung tawag sa atin sa Tagalog ay yung naguhumhum. Yung pag may sinabi siya sa'yo, may napapalayas siyang bad spirit sa'yo. Yung humhum, sa Tagalog, ganyan, yung humhum. Yung mayroong hinuhumhum o sinasabi na mga Latin na salita. Parang binubulog. Nagpapagaling yun. Katumbas din yan ay yung manggagaway o manggagamot. O yung quack doctor. Quack doctors. Naku. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita na lihim o mysterious na salita ay nakakapagpagaling siya ng may sakit. At siya ang nagturo na una na ang mga sakit daw ay sanhi ng maling paniniwala. Erroneous beliefs. At ang isipan ay na-open daw sa Diyos ay kaya ng isang tao basta ang iyong isip ay itutok mo sa Diyos na pagalingin ang iyong sakit. So doon na nanggaling. At ginamit naman niya ni E.W. Kenyon yung ganoong paniniwala sa kanyang mga divine healing crusades. Isa siyang Baptist evangelist, si E.W. Kenyon, noong early 1880s, pinromote niya yung divine healing based on the strength of one's confession. Kumbaga, particular na siyang nag-promote, sa healing na niya itinutok yung positive confessions. So not only yung positibong bagay ang dapat mong laging bigkasin para mangyari iyon sa buhay mo, kundi pati pagpapagaling ay kanya na rin ipinomote yung positive confessions. At ang kanyang katuruan ay kung gaano kalakas ang iyong confession, yung iyong paniniwala doon sa iyong sinasabi, ay magaganap iyon. Ngayon ay, ang atin ng term ngayon yan is New Thought. Ito ang New Thought. Ito isang filosofiya na naniniwala, nangahawak na ang mga tao ay kayang gamitin ang kanilang isipan upang maapektuhan ang kanilang buhay. Upang i-define kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay at nang makaranas sila ng kalusugan, ng tagumpay sa buhay at ng kasaganaan. At na-develop na nga ito ngayon sa tinatawag nating name it, claim it, or in other terms ay prosperity gospel. Prosperity gospel. So yun. 1970s nang nag-resurface itong positive confession. 1970s. Matagal-tagal na rin. Bata pa. Bata pa. 50 years ago pa lang. Bago pa siya. At ito naman ang naka-influence sa mga bagong charismatic na mga churches, mga Pentecostal charismatics. Okay, so yun ang background nitong positive confession. Tingnan natin naman ang paniniwala. Meron pong ilang video dito, Pastor. Tingnan natin. Actually, itong unang video, nakita ko to sa Facebook sa kanyang, itong si Cherry Ting Ministry. Babae po siyang pastora at yun yung tinuturo niya. Actually, parang sa background po nito, siya ay cancer survivor. At siya nag-speak siya sa kanyang kasakit na ito ay gumaling at gumaling nga. Pero bago pa may isang video po dito, itong unang video na panoorin po natin na tungkol ito sa pagsasalita ng mga apostol na may kapangyarihan po yung kanilang salita. At sige, panoorin natin kung ano ang itinuturo. At karamihan ay ganito rin, no, ang katuruan sa mga Pentecostal charismatic churches. At yung mga apostolic din, ang ministries nila. Tingnan natin kung ano yung kanyang sasabihin. Alamin natin kung bakit mayroong kapangyarihan ng salita. Nung bago umalis si Jesus, nagsabi siya, ang huli niyang sinabi sa kanyang mga disciples, preach the gospel to all the ends of the earth. So binitawan niya to, tapos binigyan niya ng kapangyarihan ang mga tao, binigyan niya ng authority. Sabi niya, heal the sick, deliver the brokenhearted, set the captives, raise up the dead, and cast out demons. Ang dami-dami niyang binigay na authority sa tao. Tama? Tapos, nag-ascend si Jesus, namatay, nagpunta na sa heaven, nabuhay siyang muli. He's seated at the right hand of the Father. Pero tingnan nyo, kapag tayo nagsasalita, tingnan mo, they went out and preached everywhere, kasama tayo dyan.
the Lord working with them. Ano yung pinipreach nila? It is the gospel. Ano yung gospel? Yan ang prosperity, yan ang healing, yan ang restoration, ang deliverance, yan ang ministry of angels, yan supernatural power of the living God, yan ang eternal life, yan ang peace and soundness, yan ang joy, yan ang love, yan ang wisdom. Napakakumpleto ng binigay sa atin ni God at nandun yan lahat sa iyong spirit. So sinasabi rito, when you preach the gospel, pag sinabi mong I am healed, that means you're preaching the gospel. Anong sinasabi niya? The Lord working with them. So the Lord works with you. Si Jesus pala ay gising na gising and He works with you. Anong sabi niya? He confirms the word that is spoken. Spoken lang yan. Hindi pwedeng inisip mo lang. That is spoken through the accompanying signs. Ibig sabihin pala, kapag ikaw ay nagsalita, by faith, naniwala ka, yung lahat ng sasabihin mo, Jesus will confirm through accompanying signs and wonders and miracles and blessings. So in other words, ang punot dulo ng buhay o punot dulo ng kamatayan ay nasa dila. Nasa words na nanggagaling sa ating dila. Next, so by your words, you will be justified and by your words, you'll be condemned. Ano ibig sabihin justified? Pinawalang sala ka sa lahat ng iyong kasalanan at binigay sa iyo yung inheritance mo. Justified ka. Ikaw ay qualified to inherit kung ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon. By your word. Isa-isayin natin. Then after that, kasi darami yung ating tatalakayin, hindi na natin mabalikan. Una, may binanggit siyang talata, no? Na kung saan ang gagaling yung katuruan niya. Yung Mark chapter 16. Verses 18 to 20, sabi niya na, sabi nga doon na ang lahat ng sasampalataya ay sa kanila yung kapangyarihan na magpagaling ng may sakit, kahit daw tumapak sa ahas, no, at tuklawin sila, ay hindi sila tatablan ng kamandag. Kahit umawak ng kamandag, ng kamandag na yung hayop, yung tawag dito, scorpion, hindi rin sila maano. At magpapalaya sila ng mga demon. Ngayon, unang-una, no, sa textual criticism o sa tinatawag na pagkukumpara ng mga teksto ng Biblia sa iba't ibang taon kung saan nakita yung mga manuscripts, no? At yung mga ginagawa nilang pag-aaral kung magkakatugma ba yung mga salita ng mga iba't ibang salin at maging yung mga original na languages. So, ano ba talaga yung meaning, no? Kung kumbaga ng isang salita na i-translate sa English or Tagalog from the original languages. Ay kasama na doon yung pagpapatunay kung ang mga teksto bang ito ay dapat nakasali o hindi. And sa textual criticism ay controversial yung Mark chapter 16, verses 9 to 20. Parang namasa ko. Dahil unang-una ay doon sa pinaka-sinauna na mga salin. Dalawa. Doon sa pinakauna na salin at pinaka-nire-respetong mga manuscripts. Yung tinatawag na Codex Sinaiticus at saka Codex Vaticanus. Itong dalawang ito na pinakauna ng mga translations from Greek to Latin. At maging doon sa original na Greek, no, na translation from yung unang-unang manuscript. Siyempre, kung magta-translate mo sa ibang language, yung pinakauna, ang pinaka-reliable. Kasi kung ikaw ang unang nag-translate, itatranslate mo talaga kung naroon. Ang problema, itong dalawang ito na mga ancient Greek manuscripts, no, ay hindi nagtapos sa verse 20, kundi sa Mark chapter 16, verse 8 lang. Kumbaga, hindi talaga kasali yung verses 9 to 20. Doon sa pinaka-original. May dagdag. May dagdag. At sinasabi rin ng mga maraming scholars na hindi magkapareho yung style ng pagsulat, yung mga wordings. Bukod siya o hindi siya katugma noong unang yung from Mark chapter 1 to Mark chapter 16 hanggang verse 9 o verse 8.
una pa ay maraming unbiblical na nung kung ikukumpara mo sa ibang teachings ng Gospels, hindi naman binanggit sa ibang Gospels yun, yung tutuntong ang mga sasampalataya, no, ay tutuntong sa ahas at matuklaw man sila. Hindi sila wala siya sa ibang Gospels. So, bukod tangi siya na walang katulad sa ibang Gospels. Nasa Mark lang siya. At hinihinala ng maraming Bible scholars na mayroong isang scribe na kasi yung pag nag-end ang Mark sa verse 8 lang ng Mark 16 ay kulang, parang bitin. Parang bitin. Pero kung tutuusin, talagang gano'n ang style ni Mark. Laging pabitin, di ba? Kung titignan mo mula sa Mark chapter 1 hanggang Mark chapter 16, maliban doon sa idinagdag nila nitong scribe na ito, na maaaring nakita niya na parang bitin ito. So, dinagdag niya yung kanyang sariling salita doon bilang closing ng kanyang aklat ni Mark. Ngayon, pag makikita mo, talagang laging bitin ang sulat ni Mark. Laging pag nakita mo, like, for example, meron siyang transition na hindi parang hindi kadugtong nung dati. Halimbawa, kapag daka, no? Hindi pa tapos yung isang ginagawa ni Jesus, biglang ini-interrupt ni Mark. Tapos sinasabi niya, bigla kapag daka, may nangyayari agad. At saka si Mark, hindi siya nag-start sa genealogy, no? Hindi po. Agad siya nag-start sa ministry agad. Opo. Kaya ang ano ni Mark kasi is, Mark was writing for the Romans, ang kanyang target audience. And then, kasi ayon sa mga Bible scholars, ang tatay ni Mark ay Romano. Isang Roman citizen. At ang nanay lang niya, ang Jew. Kaya si Mark ang nasa isip niya is yung mga Roman readers, na ang mga Romano, mahilig sila sa bitin. Mahilig din sila sa action. Kasi ayaw nila ng kwento-kwento. Ayaw nila noong may mga historical narrative. Wala yan sa kanila. Kaya pala po ganun yung ni Mark. Kaya yung kanyang pagtatapos talaga, parang tutol. Kasi action lang ang kanyang inibigyan din sa kanyang aklat na si Jesus ay miracle worker. Puro yung wala siyang narrative na yung mga talinghaga rin, no? Wala. So makikita mo, hindi siya interested na ipaliwanag yung mga talinghaga. Puro miracles ang kanyang binabanggit, yung mga gawa ni Jesus na mga extraordinary, supernatural. Kaya nag-end siya na bitin din. Kasi yun lang ang gusto na style ng mga readers. Hindi na kumbaga wala nang pasikot-sikot pa o mga palabok ng mga Romans. Ayaw nila. At saka hindi naman nila ginagalang ang mga Jew. So kaya hindi na nila interesado pang malaman saan ba nanggaling si Jesus. Ano ba ang kasaysayan, yung mga hula, kung ba't si Jesus ay dumating. Wala sa kanila yun. Hindi naman nila concern. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit makikita natin na hindi kumpleto lagi yung mga narrative ni Mark. Putol-putol. At ang kanyang binibigyan din ay mga himala ni Jesus. Okay po. Dahil para yan sa mga Romano. So, kung alam lang iyon, nung scribe, na talagang gano'n ang style ni Mark, iniisip niya, yung sarili niya, na dapat ito ay tama ang ending or kumpleto. So, siya ang kumumpleto. Ngayon, makikita natin ay, ang Bible talaga is nagkakamali sa translation. At part siya ng pagkakamali sa translation. Dinagdag na lang sa translation, pero wala talaga. Dinagdag na. And that's the belief of most scholars. Hindi talaga siya kasama doon. Totoo po. Kaya hindi mo siya pwedeng maging basis noong katuruan dahil hindi naman siya kasali doon sa mga sinabi ng Panginoong Hesus at doon sa mga legitimate na teachings ng mga apostles. Opo. So it's only a scribe who considered the ending of Mark as incomplete. So that's why he completed yung thoughts ni Mark doon sa verse, although wala namang verse dati, no, ng chapter. Wala po. So di talagang nakita niya na putol, parang putol. Opo. So Pastor, ay ano lang sa mga nanonood, kung may mga katanungan kayo, pwede po kayo magtanong sa comment section, no? At pwede po namin sagutin natin po si Pastor Ramil. So Pastor, yun pong maliwanag po pala na hindi pwede na sinasabi niya kanina na yung power mula sa salita
So, yung pinanggalingan, hindi na legitimate, Oo. debatable, yung pinanggalingan ng Opo. katuruan. Ikalawa, ay walang power yung ating salita, no? Kasi ang ating salita ay hindi Diyos. Oo. Hindi siya Diyos. Hindi rin tayo Diyos. So, kung may power yung ating salita, paano yung mga putol ang dila na hindi Yun. makapagsalita? Wala silang power. Paano sila gagaling kung hindi nila makonfess yung kanilang pinaniniwalaan? Kasi sabi niya dapat daw spoken daw. Eh paano nga mas-speak out nung taong putol ang dila or yung mga pipi? Pipi. So excluded na sila sa healing. Kawawa Excluded, naman. Kawawa naman. Hindi na rin sila yayaman, hindi na rin sila gagaling. Oh. Sa karamihan. Isa pa ganito. Kung ang pagsasalita ang may power, eh bakit di naman gumaling yung mga salita ng salita? May cancer. Tapos naniniwala din doon sa positive confession. Yun. Eh bakit hanggang ngayon may sakit pa rin? Opo. In fact, sila ng mga nagpa-practice nito, ang public, private, ang tawag dyan is positive confessions. Ang mga may Positive. sakit ngayon, sila Benny Hinn, yung isa ngayon na nasa ospital, itong Bentley. si Todd Bentley, yung na-ospital kamakailan, naniniwala din dyan. Tapos yung namatay, yung 700 Club Asia na founder, no, si Pat Robertson. So, napakarami niyang mga sakit. Opo. Nagkasakit siya, namatay sa sakit. So, lahat ng mga taong ito na naniniwala na pagka basta positive ka sa iyong pagko-confess ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, sila naman na nakaranas ng mga Opo. karamdaman. Di hindi totoo. Dahil kung totoo yan, di dapat di ka nagkasakit. Di ka rin magkakasakit pa uli. Ba't magkakasakit ka pa uli? Sigurado ako na mamamatay ka either sa sakit, aksidente, pagtanda, at paghinto ng pag-function ng iyong mga organs. Sakit yan. Opo. Yung pagtanda kasi sakit yan eh. Nag-deteriorate po. Nag-deteriorate na ang iyong mga function ng iyong katawan dahil matanda na siya eh. Old na siya. Na didegrade na ang function niya. Ito, Pastor, mayroon pa siyang claim dito eh. Mm. Panoorin po natin itong isang video, Pastor. Bago tayo. Ano pang claim? Nag-speak siya dito sa sakit niya kasi nagka-cancer itong pastora na to eh. Pinagaling ako ni Lord sa cancer. Because I took dominion. Sa akin yan. Hindi ako maniniwala sa Satanas. Kahit hindi ako makatayo dyan. Grabe ang sakit. Alam nyo, tatayo lang ako para mag-worship. Pag nag-worship ako, lahat ng strength, ng power nasa akin. Pagkatapos ng worship, bagsak na naman ang katawan ko. Pero I took dominion. Isang buwan ako nagpe-praise and worship. Tatayo talaga ako. Papakita ko kay Satanas na wala siyang hold sa katawang ito because this is the temple of the Holy Spirit. Amen? Ay, ito, yung mga may sakit dito. Huwag kayong papayag, not even one chance na kainin ni Satanas ang inyong katawan. You believe in what the Bible says, that by the stripes of Jesus, I was healed. So therefore, I am healed today. In Jesus' name. Amen? Okay. Dahil ang sabi niya hindi siya papakita niya kay Satanas na wala si Satanas hold sa kanyang katawan. So nangangahulugan sa statement na yon na pag may sakit ka, si Satanas ang may hold Opo. sa iyong katawan. At yung kanya umanong ovarian cancer, wala tayong doon kung siya may pinagaling ng Panginoon dahil hindi naman kasyano lang ang pinagagaling. Opo. Makikita natin sa practical na ating nakikita araw-araw sa practical na pamumuhay, Opo. sa physical na pangangatawan ng tao, ay kung sino pa yung hindi Kristiyano, siya pang malusog eh. Totoo po yung Pastor. Oo, makikita mo, di ba, mayroong matanda na nga senador, buhay pa, di ba? Pero ang tanong, Kristiyano ba siya? Maaari. Pero hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, itatanda ka ng ganung katanda. In fact, sa population, sa buong mundo ang pinakamatanda ang population, Japan. Opo, pero pagano yun? Ang mga Japanese, alam mo ba, ang Christianity sa Japan is 0.01% of the population. So, ibig sabihin, karamihan ng mga matatanda sa Japan ay hindi mananampalataya. So, kung yung palang ebidensya ng faith at positive confession ay yung
healthy body, paano itong mga to na hindi naman nagdi-declare? At hindi naman sila Kristiyano para mag-declare. Kasi anong i-declare nila? Wala naman silang faith sa tunay na Diyos. Opo. So, defeated na yon yung kanilang pananaw na pag basta ikaw mag-confess ka lang, i-defeat mo si Satan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, gagaling ka. Itong mga ito, gumagaling sa sakit dahil nga healthy din ang lifestyle nila, no? Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Ang alam ko sa Japan, hindi sila gumagamit ng mga chemical na pampatamis like fructose, wala sila. Yung mga equal, hindi yan tinatanggap sa Japan. Ang kanilang sweetener ay stevia. Organic. Organic. So, kaya yun ang dahilan, kaya sila healthy. Hindi dahil positive confessions. Opo. Hindi yun. Kaya napakalaki ng discrepancy sa realidad at saka sa katuruan nila. Dahil yung realidad, hindi mo makikita eh. Dahil maraming ngayong mga Kristiyano ang may sakit. Opo. Yung mga may cancer, may mga isang si Pablo, no? Di si Pablo pala, walang faith. Hindi pala siya nagko-confess sa Panginoon. Hindi siya gumaling eh. Kasi hindi gumaling si Pablo hanggang sa mamatay dun sa kanyang sakit. Kaya nga ang kanilang interpretation dun sa tinik na sa laman ni Pablo ay hindi daw sakit. Kasi yun ang isang pangontra eh. Na yun daw ay kahinaan sa nagkakasala daw si Pablo. Kahinaan daw siya sa isang area ng buhay na siya nagkakasala doon. Kaya yun ay tinik sa laman. Pero ang interpretation ng maraming mga nag-aral talaga na legit ng Biblia ay yun ay sakit sa mata. Dahil siya nabulad ng 3 days while he was on his way to Damascus para i-persecute ang mga Kristiyano, ay nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at nakakita siya ng maningning na liwanag. At nabulag siya ng 3 days. And that, yung sobrang liwanag na yon na kanyang nakita sa kanyang mata, yun ang nag-cause ng problema sa mata niya. Kaya after siya makakita, nagkaroon na rin siya ng sakit sa mata. At tinuring niya yon na ano sa kanya ng Panginoon, pagtuturo para magpakumbaba siya. Hindi kaya po naduling si Pablo dun o ano man kasi yung mga sulat niya malalaki, sabi ni Pedro eh. Hindi naduling kundi masakit talaga. Masakit talaga. Pag siya ay nagsusulat, Malalaki yung letra. sabi niya naluluha. Sabi nga niya gusto nga nung isa sa kanya mga sinulatan na iglesia, ang sabi niya sa sobrang pagmamahal niyo sa akin, gusto niyo ibigay ang inyong mata. Kung mangyayari, sabi niya. Ibig sabihin May talaga. nag-express sa kanya na kapatiran, sana binigay ko na lang sa iyo aking mata. Kaya si Tertius ay isa sa kanyang secretary. Amanuensis ang tawag. Kasi kahit pinapasulat mo sa isang tao yung iyong gusto na isulat, ikaw pa rin ang author kahit hindi ikaw mismo ang magsulat. Yun ang rule ng authorship. Kahit verbally sinasabi mo o may binibigay kang mga materials na galing sa iyo, yun ay ikaw pa rin, kahit iba ang nagsulat. Si Lucas ay isa sa kanyang secretary. Iyan ang nagsulat noong Acts, yung Book of Acts. Yan ay talambuhay ni Paul. Na si Lucas ang kanyang kasama, lahat ng sinasabi niya ay inire-record, lahat ng kanyang ginagawa, naka-record lahat. Sinusulat ni Lucas. Si Tertius sa mga taga-Korinto, isa sa mga aklat ni Pablo na sulat sa mga taga-Korinto, ang kanyang amanuensis ay si Tertius. Yan. So, ayun. So, hindi pala talaga siya applicable na salita lang natin, gagaling tayo, may sakit tayo. Kaya hindi siya dapat laging ganun yung gagawin. Hindi rin po pastor pwedeng sabihin ng isa siyang tao may sakit na mahina yung pananampalataya niya kaya hindi siya bumalik. Hindi, kasi si Pablo nga may sakit, pero siya ang pinakamalakas ang faith, no? Tutuusin sa lahat ng apostol, siya yung mas maraming nagampan ng gawain at church plant, no? Kaya hindi po pwedeng si Pablo ay mahina ang faith. Si Pedro din, no? Siya ay pinatay at kung siya ay pinatay, hindi siya tinulungan ng Panginoon, ay di mahina ang faith, lalabas. Kasi ba't pinahintulot ng Panginoon na siya ipako patiwarik? So, ng Emperyong Romano nung panahon ni Nero. Lahat ng mga apostol ay hindi naman yumaman. Well, in fact,
ay malalakas ang faith niyan, pero iniwan nila ang lahat sa kanilang buhay. Iniwan nila ang kanilang hanap buhay, ang pangingisda, ang kanilang negosyo, para lamang mangaral ng salita ng Diyos. At sila'y nangaral ng hindi tumatanggap ng bayad. Ang tinatanggap nila ay kusang loob. Hindi sila nangingikil o nangihingi. Hindi gaya ngayon, no? Itong mahilig sa confession na to. At kita mo sa 700 Club Asia, yung lalaki doon, si Peter Kairos ba yun? Oo po. Na nagsasabi siya, nakapikit, sabi, may isa sa inyo na pinapakita sa akin ng Panginoon na ikaw ay may bukol sa iyong kaliwang dibdib. At ngayon, nakikita kong ikaw ngayon, pinapagaling, unti-unti na lumiliit ang iyong bukol. Ano yun? X-ray machine? Wala namang gift na ang Diyos na makikita mong nangyayari sa loob ng katawan. Kahit hanapin mo sa lahat ng gifts ng Holy Spirit. Wala pong ganun. Walang x-ray, walang kapangyarihang makita. Ang Panginoong Hesus nga, hindi nagde-describe kung anong nangyayari sa katawan. Matindi po ito. Napipredict nila yung... Napipredict. Nakikita yung nangyayari sa loob ng katawan. Ang tanong ay, ano pa yan? Nakatape pa yun. O di yung mga nanonood, akala live. O di akala siya yun. Natatapat lang naman siya, may sakit. At tamang-tama. Dito mo, sa dami ng nanonood ba naman yan? Dahil nga lahat ng may sakit, lahat gustong gawin nila para lang gumaling. So, kahit di nila kilala yung taong yan, edi maniniwala sila para lang gumaling. Kasi nga, ituturo niya na as long as you have faith, enough faith, you can be healed. You just practice positive confessions. Kaya yung mga yan is laging pagkausap mo at nasalita ka ng katotohanan na masakit, ayaw nila yun. Opo. So, doon lang sila po sa healing. Halimbawa, pag ikaw may kausap kang ganoon, tapos sinabi mong, may rayuma ako, ay, stop that. Don't claim that you are having rheumatism. Paano nga, may rayuma nga ako eh. Diba, hindi ba pwedeng maging totoo? Diba? So, hindi sila nagiging totoo sa kanilang sarili. Puro, ang tawag dyan, denial of truth. Kaya kahit may cancer na, kaya minsan hindi nagpapagamot agad kasi kaya pa ito ng faith. So, magpapagamot na sila pag huli na ang lahat. Kung huli ka na magpagamot, pwede tanggapin mo na. Ikaw naman ang may kasalanan. Huwag na ang Diyos ang sisihi mo. Inisisi mo pa ang Diyos. Kasi ang problema dyan, pag nagkasakit, ang end result niyan is either mahina ang faith or may sin na tinatago siya sa kanyang buhay. So, biruin mo, may sakit ka na nga, alam mo namang wala ka namang kasalanang sinasanay. Pero mo, magkakasala ka pa, may sakit ka na nga. Kristyano ka naman, di dapat ikay mag-repent na. Ginawa na niya lahat, pero may sakit pa rin. So, double jeopardy, parang biruin mo, lakas-lakas na ng aking pananampalataya sa Panginoon, ibinigay ko na nga lahat, nag-donate na ako sa church para lang gumaling, kasi nga sabi, mas malaki ang donasyon mo, mas malaki ang faith. Pagkatapos ngayon, may sakit pa rin ako. Nagdududa pa siya ngayon tuloy, kung totoo ba siyang Kristiyano. So, mamamatay siya na nagdududa pa kung siya Kristiyano o hindi, kung sa langit ba talaga siya o hindi. Yun ang pinakamasaklap. Saklap yung gano'n. Kasi hindi nila alam na sa kanilang pagkiklaim na basta malakas ang faith mo, gagaling ka. Yung opposite noon, pag mahina ang faith mo, hindi ka gagaling. Paano kung hindi ka gumaling? Mahina pala ang faith. Di mahina ang faith. Tapos basta namumuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, gagaling ka. Basta iyong pinanalangin dahil namumuhay ka. Paano kung namumuhay ka sa kalooban ng Diyos, tapos may sakit ka? Di ang lalabas, ang bintang sa'yo, may itinatago kang kasalanan. Ayaw mong sumunod sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Grabe. So, defeated ka. So, sobrang sakit. Iniisip mo, naglingkod na ako't lahat. So, sisisihin mo pa ngayon ang Diyos. Dahil bakit po ganyan? Hindi mo nang pwedeng sisihin ng pastor. Sasabihin ng pastor sa'yo, hindi akong problema, ikaw. Kasi ikaw ang dapat may faith, hindi ako. Hindi ko kaya na palakihin ang faith mo. Ikaw ang mag-nurture niyan. O biruin mo. Tapos nahingan na siya ng pastor, naturuan pa ng mali. Bida pa ang pastor. Oo nga pala, pastor. Salamat sa Panginoon sa pagtuturo mo sa akin. Na basta malakas ang faith ko, ako yung gagaling. So, laging ang isisisi ng pastor, either sa kanya o sa kanyang Diyos na baka hindi ka tunay na anak ng Diyos. Di ba? Kasi kung tunay na anak ka ng Diyos, gagaling ka. Pero pag napagaling naman po ng pastor, bidang-bida rin siya. Siyang bida. Oo.
Tapos papamalita pa nila, yun, alam mo, nung ipinag-pray ko, yan, taong yan, ba, yung batang yan, noong uoperahan yan, bago operahan, ng araw na bago operahan, may malaki ang puso, may positive talaga ang findings, may x-ray yan, may Doppler, mayroong 2D echo na pinapakita, lumalaki ang puso. Eh ngayon, bago operahan, isa lang sa operating table, pinag-pray ko yan. Pagdating nung kinabukasan, wala na. Oo, talagang ipagyayabang niya yan, ipagmamalaki niya yan sa lahat ng kausap niyang pastor. Yung pastor naman, hangang-hanga. Ano kaya sikreto ni pastor? Tapos i-emulate niya yung buhay ni pastor. Ganyan siya. Naku, para ako maging kagaya din niya. Ang nangyayari, ang paghanga ay nasa tao, hindi sa Diyos. Tapos pagka hindi natupad yung kanyang sinasabi, ang blame ay sa tao, doon sa pinag-pray, hindi sa kanya. Eh sa kanya galing yung turong yun, tapos i-blame niya yung tinuruan. Ang tawag po doon, double standard po ba yung Oh, yun ang scamming. Oh, Ang tawag ko dyan, spiritual scamming. Di ba? Kasi bakit? Ini-scam niya ang tao, kinukuha ng pera, gamit ang spiritual na paturuan na basta't mayroong pang positive confession, positive ka, basta may enough faith ka, gagaling ka. Tapos ang ebidensya na may enough faith ka o malakas ang faith mo, kung gaano kalaki ang bigay mo. Kasi the more you give to the Lord's work, the greater your faith. Kasi nakaya mong ibigay yan eh. Isuko mo, diba? Benta mo ang kotse mo, may sakit ka, ibigay mo sa church para makita ng Panginoon na ikaw ay malakas ang faith. Wala pa pong, may similarity pala po yan doon sa indulhensya eh. Ganon nga, tama. Pag marami ang lagay mo, mabilis ang pag-akyat ng Actually, that's Catholic doctrine. Yung doctrine ng Pentecostalism, Catholic, na based on your work, makikita ng Diyos yung gawa mo, ikaw, baka ikaw masave. Dito naman sa kanila, baka ikaw'y gumaling. Baka yayaman ka. Kasi nakita niya yung iyong faith. So, mas malaki ang tithes, mas malaki ang offerings, nag-sacrificial giving ka pa, binigay mo relo mo, kwentas mo, di ba, hikaw mo, lahat na, postisong ginto mo, iniligay mo na roon. Oh, doon makikita ng Diyos na talagang malakas ang iyong pananampalataya. Oh, kasi si pastor, mananagana. Kaya pag umabsent ka, galit si pastor, walang tithes. Hindi siya concerned na makikinig ka ng salita ng Diyos, kundi ba't ka absent? Alam mo ba, ang paglago mo nakasalalay sa iyong hindi. Alam mo ba, ang aking kita, nakasalalay sa pagdalo mo. Yun naman talaga ang tunay na motibo ng ibang pastor, hindi naman lahat. Kasi may mga kilala naman akong pastor na talagang totoo ang motive nila ay mangaral. Pero ay karaniwan ganoon. Nangangaral para sila magkaroon. Kasi wala ring mapuntahan. Tamad din, hindi rin marunong magnegosyo. Hindi rin marunong magtrabaho, ayaw mahirapan, kaya mangangaral. Gagamitin yung pangangaral, pang-scam. Spiritual scamming. Yan, mga Pentecostal charismatic, scamming yan. Ito pa ang problema, yung spiritual scamming ng mga positive na yan, na confessions, nagtuturo ng name it, claim it. Ang problema dyan kasi is, yung scamming nila, ang Diyos pang ginagamit. Sinabi ng Panginoon sa, diba, ito naman yung sabi niya, may verse yan na, 1 Peter yan eh, di ba? Na chapter, yan ay hango sa Isaiah 53, basahin mo. Isaiah 53 verse 5. Yung kay Peter. Pero iyan ang pinanggalingan. Ang tawag diyan sa verse na yan ay synecdoche, or quotation from an Old Testament text. So po, atong 53 verse 5 po, Pastor. Sabi dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yan. So sa biglang tingin, ay tila talagang, kagaling ang physical. Kasi nga, yung salitang tayo'y kanyang pinagaling. So kung ide-divorce mo siya doon sa mga ibang talata, doon sa Isaiah chapter 53, at hindi mo kukunin yung buong konteksto noong sinasabi ni Isaiah, ay talagang mabibilib ka na, sa pamamagitan nga naman ng sugat ni Jesus, kasi si Jesus ang tinutukoy dyan, prophecy yan about the Lord Jesus Christ.
So, sa pamagitan ng mga latay niya, sa lumang Tagalog, latay, yung kanyang mga pasa sa katawan, yung sugat, ay tayo'y nagsigaling. So, kung iyong ilalapat yung word na healed or healing, pwede nga naman gamitin. Kasi nga, syempre, ano ba ang healing? Di sa sakit. Sa sakit yan. Kasi wala namang ibang healing, kundi sakit. Ngayon, pagbabalikan mo yung konteksto, noong talata sa verse 1 at 4, pakibasa mo, malalaman mo na yung paggaling ay hindi sa sakit na pisikal. Tingnan mo. Dito pa rin po sa 53. Sa 53. Ano sabi? Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa verse 1 po? Kalikan Sino mo ang lahat. maniniwala sa ibabalita namin ito? Kanino mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Yan. Luksuhan mo, then maging sa 6 na tayo. Sa verse 5. Sa verse 5, ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Okay? Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Mm. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ano ang binanggit? Sakit ba sa katawan? Kasalanan dahil sa kasalanan. Kasalanan. Kasi ang kasalanan ay sakit sa view ng mga Hebrew. Diba? Ang kasalanan ay sickness. Spiritual sickness yan. At ano ang spiritual sickness ng mga tao na sinusulatan ni Isaiah? During that time, ang mga Juda, mga taga-Juda ay lumalaban sa Panginoon. Hindi na sila tumutupad sa lahat ng kanilang mga tungkulin. Hindi na sila naghahandog para sa kasalanan, sa kanilang kasalanan. No, kaya hinuhulaan ni Isaiah na ang Juda ay ibibigay ng Diyos sa ibang bansa. At sila ay parurusahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabihag sa Babylonia. So ang sakit na tinutukoy diyan ay yung sakit ng bansa. Ano ba ang sakit ng bansa corporately? Lahat ba sila may cancer? Lahat ba sila mayroong ketong? Wala. Lahat ba sila? Kaya ang pagtukoy ay general eh. Tayong lahat. O tayong lahat ba nagkaroon ng TB? O lahat ba tayo may sakit sa isang lugar, sa isang panahon? O buong Israel may sakit. Ano ang sakit? Pagsalangsang. Kasalanan. Tumalikod sila sa Diyos. Oh. So hindi po ito Maliwanag. TB. Hindi po ito personal na sakit na pisikal ng isang tao na kaya siya may sakit, mahina ang faith niya. Corporate siya, oh. Mankind nga eh. Tayong lahat eh. O tayo bang lahat pwedeng pagalingin? Ba't may namamatay? Oh. He was pierced for our transgressions. Kaya siya sinugatan, kaya siya tinusok, no, yung pierce, yung pagtusok sa kanya dito ng sibat. Ay para sa ating karamdamang pisikal. Hindi. Malinaw naman eh. Para sa ating pisikal. Sa ating spiritual, hindi para sa pisikal, kundi para sa ating kasalanan. Sa ating pagsalangsang. He was crushed for our iniquities. Binanggit ba yung sakit na pisikal? Ay hindi naman na napakalinaw naman ang context. Malinaw naman eh. Oo, kasi pang sino man sumampalataya kay Jesus, pagagalingin sa kasalanan. Siya ay magiging bagong nilalang. At siya ay unti-unting mababago. Magiging katulad ng Panginoong Kristo. Gagaling siya sa kapagkaalipin sa kasalanan. Lalaya siya doon. Hindi na siya ngayon matatalo ng kasalanan. Siya ay magtatagumpay hanggang huli. Siya ay magiging victorious dahil siya ay hindi titigil sa paglago sa kanyang pananampalataya. Ngayon, yung 1 Peter 22:24, basahin mo, parehong-pareho, kasi nga, synecdoche, yan ang tawag sa hermeneutics. Synecdoche is a quotation from a text in the Old Testament na inulit sa New Testament, 1 Peter 2:24. At makikita mo rin doon, no, ang mga Bible scholars, ang mga translators, naglagay sila ng tawag doon, cross-reference na verse. Oh. Kasi alam nila na yan ay galing kay Isaiah. Hindi siya stand-alone verse. May pinanggalingan siya. At kung ano yung pinanggalingan, yun din ang context ni Peter. Hindi pwedeng ibahin ni Peter ang context ni Isaiah eh. Kasi ang mangyayari doon is,
magkakasala siya Opo. ng misrepresentation. Okay. Nami-misrepresent niya si Isaiah. Siguro anong sabi diyan? Nandiyan, 1 Brother Peter RJ, 2:24. ano mo, pakiki-flash mo kung makikita. Sabi po dito, sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamumuhay na ngayon, na ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Doon sa cross-reference Bible, sa mga Bible na may cross-references, makikita mo yung numbering. Tama po. O kaya yung tawag dito Roman numeral or yung consonants, yung tawag dito alphabet, A, B, C. Tapos pag tiningnan mo doon sa ilalim, may text 'yon Opo. na equivalent. Anong sabi diyan? Meron 'yan, di ba? Meron 'yan. Meron po siyang nakalagay, Isaiah 53:7. Oh. Isaiah 53. Oh, kita mo mismong yung mga commentary, yung mga magagaling sa pagko-comment, sa pagsasaliksik ng kahulugan ng mga verses sa Bible, inilagay nila. Oo. Oh. 23 at 24. Isaiah 53:7. Okay, tama. Yan mismo. Sakto. So hindi siya stand-alone na verse na ginamit lang ni Peter para sa sakit sa katawan. Kinote Hindi. talaga ni Pedro to. Kinote po niya yan. Kinote niya. Kasi po si Peter, well-versed yan sa Old Testament. Siyempre, ayan po ay Hudyo. Mga mula pagkabata, ang mga Hudyo ay tinuturuan na from the age 12. Mitzvot ang tawag. At sila na sa sinagoga na at nag-aaral na, nauupo na sa isang guro ng kautusan. Kaya hindi pwedeng sabihin hindi na uneducated din ang mga apostol, no? Sila lang, mangingisda. Hindi po kultura natin ang mga yan. Kultura nila, umuupo sila sa isang guro ng kautusan. Maliit pa sila ba? Maliit pa sila, tinitri na sila. Starting from the age of 12, ang lalaki. Kasi doon po sa Deuteronomy chapter 6, yung sabi ng Panginoon doon na ituro niyo sa inyong mga anak. Yes, oo. Ipurupot sa kanilang Yes. noo, sa kanilang laylayan. Literal na isinusulat nila. Mini-memorize nila ang scriptures. Mga anak. Para ma-memorize, tinatali sa kamay, sa Opo. braso, or sa noo. Literal. Para ma-memorize nila. Ganoon ang Aral sila. literal na aral sila. Kaya nga, hindi lang yung literal na aral, ay siya filled by the Spirit of God. At ang kanya ring sinulat ay galing din sa banal na Espiritu, udyok ng banal na Espiritu. Kaya hindi po pwedeng iyan ay gamitin sa kung saan. Kaya nga kung halimbawa, ang isang text, ginamit mo sa maling pakahulugan, no? Pinakahuluganan mo siya ng hindi naman ayon dun sa original, kanino ka nagkakasala? Sa Diyos. Sa Diyos. Bakit ang writer ng scriptures, Holy Spirit? O ngayon, kung binago mo yung pinasulat ng Holy Spirit, binago mo ang meaning, namumusong ka. So, pala. Namumusong ka sa Diyos. Sabi nila, yung nilalagyan mo ng ibang salita yung bibig. Oo, yun, di ba? Nilalagay mo sa bibig ng Diyos yung salita na hindi naman niya sinabi. Ako. Kaya nga ang interpretation, alam mo, isa sa pinakamalaking kasalanan sa Diyos ay yung pagbaguhin mo ang meaning ng salita niya. Kasi ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Hindi siya karaniwan lang kasalanan. Kaya nga ako, pag nagtuturo ako ng hermeneutics, binibigyan din ko na igalang natin itong Word of God. Kasi siya ang author nito eh. Ngayon, pag hindi tayo nag-aral ng tamang paraan ng pag-interpret, lagi tayong magkakasala laban sa Diyos. Oo. Tapos akala mo habang nagpipreach ka, banal ka. Hindi, makasalanan ka. Habang nagpipreach ka na mali ang pakahulugan mo, you are sinning against God. You are not serving God actually. You are destroying His reputation. Kita mo, kaninong reputasyon ang nasisira dahil sa pagtuturo na sinabi ng Diyos ito kasi ang sugat tayo pinagaling. Tapos sasabihin nila, kaya pag may faith ka, gagaling ka. Basta may faith ka, basta Kristiyano ka. Kasi tinubos na tayo ni Kristo sa kasalanan at sa sakit Pati sa kawalan ng pera. Yun. Pati bulsa natin, pinagaling din, tinahi. Hindi lang sugat mo ang pinagaling, pati bulsa. Di ba? Pati bank account mo, lalagyan niya ng Diyos. Basta you have enough faith. O ngayon, kaninong reputasyon ang nasisira pag di nangyari yun? Pwede ang Diyos. Kasi ginamit mo ang pakahulugan Diyos siya Sasabihin mo, itong sinabi ng Diyos
Kanino ka nagkasala? Sa tao? Hindi, sa Diyos. Kaya nga alam mo, ako, mula nang ako'y matuto ng tamang paraan ng pag-interpret, I am very, very concerned kung ito bang aking pag-interpret dito ay ayon sa gusto nung ipasabi ng Diyos sa totoong pakahulugan. Kasi magkakasala ako eh. Yan ang unang-una kong concern. Baka magkasala ako na ibahin ko ang meaning nito. Tapos magpakitang gilas lang ako na ang galing kong mag-interpret. No? Pahanga ako na palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan mo ang Diyos. Eh, ang Diyos hindi pwedeng matuwa sa palakpak mo lang. Tapos papalakpakan ang Diyos, mali-mali ang interpretation mo, paano ang Diyos malulugod sa'yo? Maganda lang po yung pagkaka-deliver. Oh, ang ganda ng delivery. Pinagaling niya tayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Papalakpakan mo ang Diyos. Di naman siya nagsabi nun. O di, lagi mong nilalagay sa kahihiyan ang Diyos eh. Hindi naman niya yun sinabi. Kaya hindi nangyayari. Kasi hindi naman sinabi. Kasi kung yan ay totoong sa Diyos, sinabi yan ng kahulugan, abay dapat nangyayari yan. Wala nang mamamatay na Kristiyano. Walang maghihirap na Kristiyano. Lahat tayo mayaman. Wala nang bibili. Lahat tayo manufacturer. Biruin mo yan. O paano magkakaroon pa ng komersyo? Wala na. Wala nang mahirap eh. Destroy ang economy. Akala mo ba maganda yun na lahat mayaman? Hindi. Walang bibili. O, sino ngayon ang magtatanim? Wala na. O, di wala kang kakainin. Wala kang bibilin. Subukan mo lahat ng tao mayaman. Oh, wala nang economy. Oh, eh lahat mayroon eh. O saan ako bibili ngayon? Aba, hindi ako magtatanim, ako mayaman eh. Ikaw magtanim, eh mayaman din ako eh. Paano kakainin natin? Sino mag-aalaga ng mga hayop ng ating kakatayin? Wala. Yun ang disadvantage. O kasi hindi naman pwedeng alagaan mo ng hayop na hindi mo pakakainin. Eh sino magpapakain? Lahat tayo mayaman. Eh naku po, hindi po totoo yun. Masisira po ang ang komersyal, ang komersyo ng mundo. Ang ekonomiya babagsak pag lahat mayaman. Hindi po pwedeng ganoon. Wala nang silbi ang pera pag ganoon. Wala nang silbi. May pera ka, ako may pera din, wala man tayong mabili. Anong say-say ng pera mo? Eh, walang produkto eh. Ay nako, hindi nila alam din yung ganoong na kung lahat ay yayaman. Ay lahat ng Kristiyano, di wala nang Kristiyanong magpapakumbaba. Puro no lang yayabang. Ikaw pang yumaman eh. Subukan mong yumaman yung sabi ni Copeland na yaman niya. Ayaw niyang sumakay sa mga jet na komersyal. Gusto niya po yung May sariling jet. Sabi niya, mga bunch of demons. Daw. Biro mo daw siya, pipila siya sa mga bunch of demons. O gano'ng kalaking pagmamataas na. Tinawag mo yung mga tao na mga demonyo. Dahil mayaman ka. O ngayon, may sakit na rin siya. Hinipan niya ang COVID. COVID! Die! Hinipan niya yung COVID. Hindi naman gumalik. Hinipan. Wala namang nangyari. Kasi ang tagal pang nagka-COVID nung hipan niya. Lalong nagka-COVID kasi yung ihip niya, yun ang may COVID. Salamat. Dumating ng ating kape. Yun. Hindi daw. Thank you. Akin daw yung maliit. So ano pa? Ayun, ito po, power of confession, sabi niya. Yan, sige daw. Power. Tingnan natin. Tingnan natin, brother. Imagination. May power pa lang imagination, Mag-imagine na lang tayo mag-imagine. Dito, brother. 2 Corinthians 8:9. Jesus is rich, yet he became poor that through his poverty we may become rich. Yan ay ko-confess araw-araw. Ang dami-dami. Philippians 4:19. God shall supply all my needs. Kailangan ini-emote. Kailangan ini-imagine. Ano bang gusto niyong kapalit? Ina-assign. Okay, Lord, ito yung 10 piso. Kahit 10 piso. Kahit magkano yung kaya niyong ibigay, ibibigay. Tapos i-assign niyo, Lord, ito para dun sa bahay na 4 bedrooms na may swimming pool. Pagkatapos imagine niyo na nakatira kayo doon. Amen. Kung hindi niyo ma-imagine, sinabi niya kay Joshua, the book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, i-declare mo yung salita ng Diyos. And then you shall meditate in it day and night. Anong meditate? I-imagine mo yun. Ganyan ako. Kapag ako bibili ng bahay, ni-imagine ko na kung gaano kaganda, kung anong ilalagay kong mga muebles, kung anong ilalagay kong tiles, ini-imagine ko na kompleto ko yan sa utak. Pag nakompleto na yan, that's it na.
Tagal ko bibigay na kasi naniniwala na ako by the Walang time. imagination It pa. takes time, tandaan nyo, to build faith. Tingnan nyo si Joseph, gaano katagal siya naghintay? 13 years bago Ayun, imagine mo na, may power daw ang imagination at confessions. No? Oo. Pero yung ginamit po niya verse, Pastor, iba yung interpretation. Anong sabi ng verse? Yung, he became poor so that we may become rich. Hindi pa rin iyon physical. Hindi rin iyon material riches. Hindi iyon. Rich sa spiritual. Spiritual. Kasi ang riches sa scriptures ay not only referring to physical Opo. matters, but also to spiritual. Hindi po riches yon. Tingnan natin yung verse. 2 Corinthians. Opo. 8-9 ba yun? Ano, Brother RJ? May binanggit siyang verse, chapter 8, verse 9, di ba? Opo. Ano ang context uli? Context is king. Huwag kang kukuha, pipitas ka lang eh. Oo. Gagamitin mo sa sarili mo eh. Pipitas ka ng pipitas. Ang tawag collapsing. Kinukollapse mo yung Bible. Parang domino yan eh. Magkakastack up. Tapos kinuha mo yung isa. Kukollapse ang buo. Collapse. Diba? Dapat unahin mo yung sa itaas para hindi siya magkagulo. Wala, Oo, para ma-dissect mo ano ba ang laman nito. Hindi yun. Unahin mo yung nasa itaas. Ano ba ang context? Ang context kasi dito, nagko-koleksyon. Nagko-koleksyon para sa mga taga-Jerusalem. So nagkaroon ng famine sa Jerusalem. So during this time, at minabuti ni Apostol Pablo na magpadaan ng mga tao, tulad ni Timoteo, nila Silas, sa iba't ibang churches, no, sa iba't ibang lugar, at magkolekta sila ng kanilang kayang ibigay. In kinds, no? Whether in kinds or... Kasi usually noon in kinds eh. Opo. So usually in kinds, mga pagkain, yun ang kanyang expectation na ang mga kapatiran ay kailangan na magkaroon ng kahabagan naman sa mga Hudyo na naroon sa Jerusalem dahil may famine sa Jerusalem. So kaya nga dito ay sabi niya sa verse 2, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So sila ay mahirap, no? Sobrang hirap na nitong mga kapatiran, especially sa mga taga-Pilipos o Pilipay. O sa Pilipay kasi, yung Pilipay ay kukunti lang naman ang may kaya. Pero ito pa yung talagang mas maraming ibinigay. At hindi siya yumaman after this. Nanatili silang mahirap. Kaya mali yun eh. Na you will become rich because you give generously. Sabi dito, on their own, they urgently pleaded Macedonian churches, no? Kasama doon ang Church of Philippi. They exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord and then by the will of God also to us. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also completion this act of grace on your part. Yan. Ang rich dito is through his poverty might become rich. Yung richness nila sa pagbibigay. Hindi sila magiging mayaman. Kundi out of their poverty, they will give as if they are rich, as if they are as if they have everything, kahit wala na sila ng lahat. Yun. Hindi sila rin naging mayaman. Ang context, no? Nanatili ang mga Macedonian churches na mahirap ever since. So, hindi po yun ito kayamanan, ang pagyaman dito. Kundi kung ikukumpara yung kanilang ibinigay, kayamanan na siya. Doon sa mahirap. Yun. Mahirap na tao, pero nagbigay na para silang nasa kanila ang lahat. Sobrang daming ibinigay itong mahihirap na ito. So yun. Kaya, yet for your sake he became poor so that you through his poverty might become rich. Dahil sa ginawa ni Jesus para sa inyo, ay kayo ay magbigay ng masagana. Yun ang context. Hindi niya pinangako, pag nagbigay kayo sa mga taga-Juda, yayaman kayo. Hindi. Wala naman sinabing yayaman sila eh. Diba? So, kinukumpara, ito is figure of speech to eh. Hindi ito yung literal na mayayaman, kundi figuratively, ang Panginoon Jesucristo talagang mayaman, di ba? So, naging mahirap siya upang maranasan ninyo yung halaga, yung value ng buhay, yung value ng inyong kaligtasan na hindi sukat na walang katumbas yan. Di ba?
Yumaman kayo sa spiritual, nasa inyo na lahat. Nang mamatay si Jesus para sa inyo, naging naligtas kayo sa kasalanan, sa kamatayan sa impyerno, na-justify kayo, napawalang sala kayo. Well, balikan natin kung ano ang riches, no? Patunayan natin ng spiritual na blessing ay riches. Ephesians chapter 1 verse 3. Ito ang context, no? Ayan ay laging si Pablo pag sinabing riches, hindi material. Material naman. Tayo ay pinagkalooban ng spiritual riches. Yan ang tinutukoy din dito. Hindi yung yayaman kayo. Yan, verse 3. Sabi dito, purihin ng Diyos at ang ating Ama, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo. Yun, lahat ng spiritual blessing, lahat ng pagpapala na spiritual, ipinagkaloob sa atin. So, figuratively, ginawa niyang riches. Kasi ang pinag-uusapan dito, pagbibigay kasi. Pagbibigay ng anumang kayang ibigay nila. So, sa context ay hindi po yayaman. Hindi ipinangako ni Pablo na yayaman ang lahat ng taga-Macedonia. At sa history, hindi po naman sila yumaman. Even Paul did not become rich or richer after he became a Christian. Kasi mayaman talaga ang pamilya ni Pablo. May sinabi iyan. Kaya Roman citizen. Tolda talaga, yung paggawa ng tolda. May factory sila, kumbaga noon, ng paggawaan ng tolda. At yun din ang kanyang sinuport sa family niya. Sa kanyang ministry rather. I do believe, pinapadalhan din siya ng pera ng magulang niya. Posibleng hindi. Of course, hindi na binanggit iyon dahil natural na yon. Ang isang anak ay pinibigyan ng suporta, lalo pag nakikitang naghihirap. Pero hindi na binanggit ni Paul yun. No? Hindi na po binanggit. Pero that's common sa isang magulang na tumulong. Ngayon, iniwan ni Pablo iyon, yung kayamanan niya. Yung pinag-aralan niya bilang isang Pariseo, lawyer siya, no? bilang expert of the law of Moses. So, hindi po yan yung physical na kayamanan. So, huwag mong banggitin iyon, mali ang context ng iyong mga sinasabi. So, ginagawa mo pang sinungaling ang Diyos, ginagawa mo pang ang Diyos ay tinataya mo pa ang integridad ng Diyos dahil sinasabi mong isabi ng Diyos, hindi naman nangyayari. So, nakasalalay tuloy ay yung integridad o yung pagiging tapat ng Diyos sa kanyang salita. Iisipin ng tao, ay hindi totoo ang Diyos. Hindi nga nangyayari. Actually po, Pastor, may one of her video dyan pa rin sa kanyang ministry na yan. Mayroon siyang sinabi na isang, yung sa pagtuturo niya tungkol sa tithing. Tapos, nabanggit niya yung Malakay 3:10. At mayroong isang kapatiran doon na maraming utang. Tapos narinig yung preaching na yon na kapag ka nag-tithes ka, bubuksan ng langit yung durungawan niya. Bubuksan pagpapala. And then, ang ginawa nung na yon, nung kapatiran, ibinigay lahat ng pera ng tithes. At pagpapalain na niya kami. Hindi paglabas niya ng church, na-disgrasya yung kanilang sasakyan. Hindi na nag-church. Kasi hindi Kasi totoo. disgrasya. O, biro mo, may karanasan pang gano'n. Ang tawag doon, well-meaning siya na naniniwala siya sana. Kaso dahil hindi naman nangyari, bagkus baliktad pa. Baliktad na nangyari. O, tatalikod na siya sa... Kaya maraming tumatalikod sa Christianity dahil hindi naman talaga nangyayari yung ating sinasabi. At dahil ang gusto rin lang naman nila, yung pangako mo, nayayaman sila. Aalis talaga doon. So, nagsasayang tayo ng oras sa mga taong hindi naman talaga ang motibo ay para sumamba sa Diyos. Kundi para lang marinig kung ano gusto nilang marinig at gusto nilang mangyari sa buhay nila. So, ang problema dyan is na disillusion ang tao. Disillusion yun. Disillusionment. Kasi nga, hindi pwedeng hindi mangyari pagkalooban talaga ng Diyos at totoo talaga eh. Ba't di nangyayari? Kasi hindi nga yun ang meaning. Hindi yun ang meaning eh. Hindi yun ang meaning. Ito pa yung sinabi po niya, Pastor, dito sa video na. May binanggit ka pa, ano pa yung sinabi mo? Parang ako dun. May sinabi ka nung una. Nung kinukwento mo kung ano yung ginawa niya. Parang limot ko. Surprise pa siguro. Doon sa 2 Corinthians 12:7-10, ano ang pangako ng Diyos na promise niya sa context din ng 2 Corinthians. So, kasi kukunin mo yung riches. Ano ba yon? 2 Corinthians din, pakibasa sa sumunod, preceding text.
ng 2 Corinthians chapter 12 na, 7 to 10. sabi po dito, Tagalog yan. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nakasaksihan ko, kung binigyan ng pahirap sa aking katawan, mahirap talaga. Nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At ang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. At lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pagmusig at kagipitan sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging Yung malakas. kahirapan dyan, poverty, no? Literal na poverty. Wala siya. Opo. Talagang wala siya ng lahat ng pangangailangan. Ibig sabihin, kung pangako pala ng Diyos, pag nagbigay ka, payayamanin ka. Ba't naghirap si Pablo? Nakaranas siya naman dito. Siya nga yung cause ng pag-aabuloy. Kumbaga yung author pa, yun pa ang hindi pinagpala. So that's the problem. Author na siya. Yan. Deuteronomy, pakibasa na. Deuteronomy 8 verse 18. Oo nga pala, may question. Ating anuhin, tong question. Deuteronomy Si Don, mayaman yan, Don Si Don Joel Dacodaw. DCN po yan, Pastor. DCN, akakala ko Don. Sorry, malabo ang mata. Malabo. Akala ko Don. Deuteronomy 8:18. Sige daw, ating tingnan kung ano yung tinatanong niyang yan. Kung na daw ang basa natin. Chapter 8. May plus mo, Brother RJ, pwede. 8:18? 8:18. Sabi po dito, subalit alalahanin ninyong si Yahweh, na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sa Israel po ito po. Okay. Hindi ibig sabihin ay may pangako ang Diyos sa Old Testament ay magaganap talaga yon dahil nakadepende yon sa pagsunod. Kasi ang Old Testament noon ay iba ang covenant, no? Conditional. Work sila. Work sila by work. Ang covenant sa blessing Opo. sa blessing. Ang ang sabi ng Panginoon is, 'di ba? Tulad ng halimbawa, ito isang magandang halimbawa. 'Di ba ipinangako ng Diyos na kanilang sasakupin ang Kanaan? Opo. At na dinadaluyan ng pulot-pukyutan, no? Ng masaganang ani, lahat. Milk and honey. Milk and honey, ng gatas. Pangako niya yan, Nasa Ehipto pa sila. At kay Abraham pa lang, no? Sabi kay Abraham ay, Opo. ibibigay ko sa iyong angkan. Biblessin ko kayo. Pagpapalain ko kayo. Ibibigay ko ang Kanaan. Lahat ng iyong natatanaw sa iyo at sa iyong angkan yan. Hindi naganap yun sa buhay ni Abraham. Of course, kasi nga hindi pa naman nabuo. Kaya hindi ibig sabihin, may pangako ang Diyos, magaganap sa iyo. Kay Moises, hindi rin po Kay Moises din, hindi rin naganap Di ba? Hindi rin naganap yung pangako na yon ng Diyos kay Abraham. Ito ngayon, may condition ang Diyos dito. Na kung sila ay, sabi diyan, yung strength ng hands ang ibinigay para makapag-produce ng kayamanan. Hindi ito pangakong yayaman kayo. Kung hindi gamitin ninyo ang inyong kamay. Yan o. Di ba? lakas. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas. Oo. It is God who gives you the ability to produce wealth. Kasi ang sinasabi sa nila is, ang konteksto kasi dito is, kaya namin sa aming sarili na yumaman. Ang konteksto pa nga dito ayaw nga nila sa i-honor ang Diyos Kaya sabi dito ng Diyos, pag yumaman kayo, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng abilidad na mag-produce. Ang konteksto ganito, challenge ng Diyos ang kanilang pananaw na mali ang pananaw nyo na kami ang dahilan. Sabi nga nila, you may say to yourself, my power in the strength of my hands have produced this wealth for me. Yun. Hindi yun parang pangako na yayaman. Kundi ang sinasabi rito, sinasabay ng Diyos yung mga Hudyo na nagtiwala na sa kanilang sariling lakas na dahil yumaman sila, dahil sila ay magaling, dahil sila ay malakas, ang kanilang kamay ang ginamit nila. Yung symbolism na sila ang may dahilan sa kanilang sariling kayamanan.
Kung hindi, itinuturo, inahambol niya yung mga tao na nagsasabing ganoon. Ang sabi niya, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Mayaman na sila. Opo. Hindi nangako na yayaman. Mayaman na itong mga ito, kaya lang, ang sabi nila, kami ang dahilan. So yun ang context. So maging tapat tayo sa context. Maging honest tayo sa kung ano lang ang sinasabi. So ito hindi pa kapangako o blanket promise. So, Pero yung sinasabi ko nga, may Old Testament covenant ang Diyos sa mga Jew. Na kung sila yung susunod, pagpapalain, at kung hindi sila susunod, hindi sila pagpapalain. Hindi na yan applicable ngayon. so ito po, Pastor, yun. Para lang sa Israel kasi yon. O ngayon, ang ibig sabihin dito, ito yon. Muna, ito yung meaning. Ikalawa, yung sinasabi ko, yung point ko, na hindi porke pinangako ng Diyos, hindi ka gagawa. Katulad ng pangako na, sa inyo itong lupain. Ano bang nangyari? Dinigma nila yon ng napakatagal. Hindi naman Nakipagpatayan po yan sila. akala nung Akala kasi pag may yung pangako, wala na. Parang miracle na parang, pag tamad ka, hindi ka pagpapalain mo. Diba? At pag yumaman ka naman, huwag ka naman magyabang, nasusabihin mo, ako dahil hindi, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Itinutuwid lang dito ng Diyos ang pananaw ng tao, na lahat ng tao, kahit sino pa, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng kayamanan. Kahit masamang tao, ang Diyos din ang papayaman. Kasi ganito yon. Yung kasi mga prosperity gospel, yung mga health and wealth, mga positive confession believers, they equate yung blessing na spirit sa physical, yung material na blessing, sa blessing na spiritual na parang lamsam, isa yun. Kaya di ba, by His wounds we are healed. So hindi lang ang gumaling spiritual, pati daw physical at saka yung financial. Hindi lamsam po yun. Bukod po ang pagpapalang material. Kailangan gumawin ka dyan ng diskarte. May pangako ang Diyos, payayamanin ka niya. Pero hindi po blanket authority na hindi ka nakikilos, yayaman ka. Sa spiritual, yun yung walang effort. Kasi wala talaga tayong kakayahan sa spiritual na iligtas ang ating sarili. So kaya, lahat ng yun ay sa Diyos. Pero sa physical, binigyan ka. Sabi rito, binigyan ka ko yun ng kamay. Ako ang nagbigay ng kakayahan sa inyo. Pero hindi sabihin ko, yaman kapag di mo ginamit. Itong Pentecostal, naniniwala na palsa na babagsak ang pera. Kung barya ang ibagsak sa'yo. mabigat yun. Di ba? Bukol. Baka hindi mamamatay ka kung galing lang. At saka bubuksan ang durungan, sa banda ng langit bubuksan. Sa kanila po. Kasi figure of speech uli yun. Pag sinabing bubuksan ang durungawan ng langit, hindi nangangahulugan na talagang may literal na durungawan. Saan diyang banda dyan ang durungawan? Ano yung bintana? Tapos, alin dyan ang bintana? Hindi po. Ang ibig sabihin ng durungawan ng langit is, it is an expression for blessing per se. Na pag nabuksan ang durungawan ng langit, blessing ang katumbas noon. Pero not necessarily na literal na bubuksan iyon ng Diyos, di ba? Bukas naman sila. Bukas naman ang langit eh. Wala, may sarado ba yan? Yun namang third heaven, di mo naman makikita ang durungawan noon at wala sa dimension na ito. Kita mo, napakaraming mali-mali. Yung figure of speech, ginagawang literal. Kung literal nga at ibinuhos sa barya, patay tayo lahat. Kahit meron ka pang, mabigat yan. Kahit may yero ka pa. Gigibain. Kung isang araw na mula ng pera barya, talagang tayo mamamatay. Lubog tayo lahat sa barya. May masama yung ganyan. Hindi yan blessing. May mga kaibigan po na Pentecostal pastors po, pastor. Nawa kayo po ay nanonood ngayon at magkaroon po tayo ng realization dito sa mga bagay na tinatalakay namin. Saliksik po kayo, tingnan po rin yung mali namin yung tinuturo. I-interpret po namin yung Bible, hindi ayon sa aming sarili. Opo, makikita naman natin ang sinasabi talaga sa context na may nagyayabang na yumaman kami dahil yun ang ibig sabihin po ng Deuteronomy. Ito po pastor, may tanong pa kay Brother Manuel Leiron Tan. Sabi po niya, Chinese. Okay. Medyo awag ika po ito. Kahit medyo malayo dun sa topic po natin. Ang ika po ba ay sumasaklaw pa rin sa panahon ng Kristiyano? Hindi na. Gandang tanong. Ibig niya sabihin ay kailangan pa ba ako ngayon na magpasakop doon sa kautusan na mag-tithes? Sa 3:10. Hindi na po. Una, ang tithes po ay utos para sa 11 tribes ng Israel.
dahil meron pong tribo ng Israel, ang mga Levites o mula sa tribo ni Levi na hindi po pinamanahan ng lupain. So therefore, noon ang pinagkakakitaan lang ay kung may lupain ka. Oh. Kasi kung may lupain ka, pwede kang magtanim. Yung tanim mo, yun ang pwedeng maging produce mo, ang pwedeng pagkunan ng ikabubuhay. I-barter mo yan ng ibang product. O kaya ay, kung wala kang lupa, hindi ka pwedeng magpastol din. Wala kang pagpapastolan. So therefore, ang tribo ni Levi ay hindi nabiyayaan ng kaparte sa lupain ng Israel. Dahil itinalaga sila ng Diyos, ang mga tribo ni Levi, ang lahat ng members ng tribe ni Levi, ay itinalaga para sila ang mga siwa doon sa paghahandog sa templo. Yung sacrificial offering ng mga Israelita. Bakit? Ang mga Israelita, pag nagkakasala, ang sabi ng Diyos, magdala sila ng hayop na handog o susunugin o iaalay sa Diyos, papatayin or pang peace offering. At yun ay ibibigay sa mga tribo, sa mga membro ng tribo ni Levi. Dahil pagkain nila yon. Kumbaga ang kaparte nila nitong tribo ni Levi ay yung tithes ng mga ng labing-isang tribo. So para naman mabuhay yung isang tribo, ay kailangan magdala ng ikasampung bahagi ng kanilang mga pananim, mga inani, itong mga tribo na 11. Upang dalhin sa templo, dahil nasa templo ang tribo ni Levi. Doon sila nagkakampo sa palibot at doon lang sila nakakonfine. Kasi bakit? Ilang libo araw-araw ang nagkakasala na nagdadala doon. Eh kung milyong katao na sila, halimbawa kung may 5 milyon na katao at maghandog yung 1% lang noon sa templo, pumunta, maglakbay, may dala-dala. Kasi pag nagkasala sila, they must offer an animal sacrifice. So para ma-atone ng kasalanan nila. Kasi kung hindi sila mag-offer, hindi sila mapapatawad. Yun ang konsepto ng atonement during the Old Testament. Kaya ang templo, madugo yan. Napakaraming tao ang kailangan. Kasi ilang kadibong tao ang magdadala ng hayop araw-araw. Lilinisin nila iyon. Tapos mag-a-assist sila sa mga priests sa tribo ni Aaron. O sa pamilya ni Aaron, doon nanggagaling ang priest. Yung pinaka chief priest kay Aaron din. Hindi pwedeng maging chief priest ang hindi sa tribo, sa pamilya. Si Aaron kasi Levite. Pero sa pamilya niya lang, pumipili ang Diyos ng pinakapunong saserdote at mga saserdote. Ang mga hindi galing sa pamilya ni Aaron, katuwang yan. Sa pananalangin, sa pag-asikaso, sa templo. Hindi po, spiritual ang kanilang gawain. Kaya ang tithes ay para sa tribo ni Levi. Ngayon may tribo pa ba ni Levi? Kumbaga yung prinsipyo ng kontekstong mismo na bakit kailangan ang ikapo, wala nang pagbibigyan. Ikalawa, wala nang paghahandog, wala nang templo. So kaya wala na nga mga saserdote, wala na ang templo eh. So, saan mo dadalhin yung tithes mo? Ayon sa panukala ng Diyos, ayon sa kanyang instructions, para ito sa tribo ni Levi. Hindi ito para gamitin lang kung sino-sino, hindi ito para sa pastor. Hindi naman saserdote ang pastor eh. At saka walang templo. Wala tayo sa Israel. Hindi rin tayo Israelite. Para sa kanila lang yon. Kaya nung maging Kristyano, ang mga mananampalat, ang mga hindi Hudyo, hindi nila pinilit mag-tithes. Hindi naman nila alam yun eh. Hindi, sa kanila iniutos yun. Wala nang tithing. At saka sacramental po yan. Sacramental, ano pa yan? Kasama po yan sa ceremonial law. Na may seremonya, kaya may utos mag-tithes kasi sila ang gumagawa ng mga seremonya. Nang mawala na ang paghahandog, yung ceremonial na yun, ang paghahandog, di wala na rin tithes. Ngayon, ang pagbibigay sa New Testament, mas defined. Kasi ganito mag-tithes ka sa pilitan. Di walang silbi yun. Nagbibigay ka sa Diyos ng sapilitan din. Sa kanila noon, sa Old Testament, sapilitan. Kukwentahin yan. Pagka hindi ka nagbigay ng tithes, papatayin ka. Tungkol kay Ananias at Sapphira, sakop pa sila ng Old Testament. Transition yan patong New Testament. Diba? Hindi po yan sakop agad noong panahon natin. Transition lang yan pa. Nang nagka-transition na ang church. Kasi unang-una yun ay unang-unang pagtatatag ng iglesia eh. Pero tithes po ba yung kailangan? Parang hindi naman siya. Hindi naman tithes. Pero sa kanila kasi sa mga Hudyo, use sila na tithes lang ibigay. Kaya tithes lang ibinigay. Sa New Testament kasi, ang pagbibigay bukal sa loob. Opo. Kahit gaano kalaki.
Hindi lang tithes. Kung sa New Testament, ang pagkakaloob na sa chapter 9, no? 2 Corinthians chapter 9 ba yun? Chapter 9 po, verse 7 to 9. Verse 7 to 9, anong sabi? Ito na ngayon po ang para sa Kristiyano. Huwag nating ipatupad yung nasa Old Testament para sa mga taga-New Testament. Ay tayo nga, wala na nga sa New Testament, tayo na sa Church Age. So, malinaw na wala na ang tithing dahil wala na ang pagbibigyan. Wala na ring templo, wala nang paghahandog. Oh. Wala na mga taong allotted na sa kanila para yon. Wala na. Walang allotment na para sa tribo ni Levi. Dahil wala na ang tribo ni Levi. Ngayon, ano ang sabi? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 hanggang 9, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. So, ang pagpapayaman ng Diyos, hindi para sa iyo, para sa iba. Para sa iba. Kasi pag sumobra daw, sabi ng Diyos, kaya kayong pasaganahin ng Diyos, hanggang pa sa pangangailangan. Bakit? Para sa mabubuting gawa. Yun, para ibigay nyo sa mahirap. Yung Para gamitin sa ministry, hindi po para ipagyabang ko na. Hindi marami po. na sasakyan. Marami na akong sasakyan. Marami Hindi. na napatay yung bahay. Oo, tapos sinusolo mo, di mo binibigay sa iba. Ngayon, kung yung sasakyan mo, para sa ministry, binibigay mo sa iba, sige, gamitin mo ito, gamitin mo yan. Yun ang tungkulin, yun ang dahilan kaya ka pinayaman. Yun ang kayamanan ng Kristiyano, hindi yung, ako, mas mayaman ka sa iba, hindi. Hindi ganon. Kung hindi, ito'y para sa inyo, dahil ito'y gawain ng Diyos. Kaya ako pinagpala ng sobra pa sa pangangailangan ay dahil may nangangailangan. Galing ng Panginoon. Hindi para sa iyo. Hindi ba ang galing ng Panginoon? Yan ang tunay na kayamanan na pagaling sa Diyos, yung naipamahagi. Pero kung kinikip mo at yabang-yabang mo na para sa iyo lang yun, hindi yun. Nagyayabang. Isa pa, diba, magkakaroon pa sa ganain ng Diyos, siguro tapos ito masasabi, ang gusto ng Diyos sa pagbibigay ay yung maluwag sa loob, hindi napipilitan. Maluwag po sa Nagtatides ka nga, pero ang hirap-hirap mong ibigay, di ba? Tapos sasabihin mo, naku, may utang pa ako, naku, dapat ito pang tuition ng anak ko, pang bayad sa matrikula, dapat ito pang allowance na namin sa pagkain. Huwag mo nang ibigay, kapatid. Kasi hindi gusto ng Diyos, kahit ang tithes na sa pilitan lang. Kasi ang pagbibigay sa bagong tipan ay masaya sa loob. Ito naman ang ano nun. Kung gusto mo, 80% ng kinita mo, ibigay mo, masaya ka . May pipigil ba sa'yo? Yun ang... Diba? Sa New Testament nga, hindi lang tithes . Ibigay mo ang buhay mo. Romans chapter 12, bigay nyo ang inyong buhay bilang masamyong handog. Kung ibinigay mo ang iyong buhay bilang masamyong handog, hindi mo kayang ibigay, pera lang yan . Buhay ko nga, kaya kong ibigay, pera pa ito. Kung talagang ito'y hindi ko na kailangan, ba't di ko ibigay sa iba to? Diba, hindi ko naman ito binigay sa akin para sa akin lang. Ito'y para sa mga nangangailangan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ikinikip mo para lang sa iyo, nagsusubi-subi ka para sa iyo lang, wala ka naman ng ibang bibigyan, wala ka ng ibang binibigyan, tika muna, mag-isip-isip ka. Maimot na. Madamot ka. So, hindi ka nagbibigay ng ayon sa pagbibigay na itinalaga ng Diyos ayon sa bagong tipan. Ganyan sa bagong tipan. Ang purpose ng blessing is to share to the needy. For the ministry. Hindi para kanyahin, para sa sarili. Hindi para kanyahin. Pero siyempre, pag binibigay mo naman, mamili ka rin. Dahil baka magagamitin naman sa pansarili. Kasi binigay ko nga ito, hindi para sa aking sarili, tapos binigay ko para sa iyong sarili. Hindi, para din i-bless mo rin ng iba. Yung iyong mga taong nasa paligid mong mas mahirap pa sa'yo, nabigyan ka, distribute mo rin. Huwag namang garapal ka naman. Total, may nagbibigay naman sa akin, sarililing ko ito. Sinarili sila. Ikaw naman, nagyabang din, binigay lang sa'yo. So, dapat ito, kaya dapat ganun, para mag-flow. Yung joy, kumbaga, na-share mo yung joy, yung iyong sense of gratitude, sila rin magpapasalamat din sa Diyos. And the more you give, the more people will give praise to God. So ministry, para sa kapurihan ng Panginoon, hindi para sa iyong sariling kapakanan. Siyempre, kung hindi naman nagkasya sa iyo, wag mo namang ibigay sa iba. Wala ka naman, pamilya mo naman, sabihin ng pamilya mo, ba't kami wala?
Hindi pwede. Kailangan unahin mo ang pamilya mo rin. Oo. Kasi siya ang unang mong ministeryo eh. Yung pamilya mo. Bigay ka ng bigay sa iba, hindi mo naman nabigyan ang pamilya mo. Magagalit ang family. Maliban na lang kung yung pamilya eh hindi pa siya tama sa kanya yung bigay mo. Eh kailangan magsabi na bigyan mo pa ako. Hindi sapat. Sige. Ayun. So, ito po, Pastor, yung sinabi niya. Hope na sagot. Nasagot naman siguro. Malinaw naman siguro. Church age. Ito, kay Brando. Ito yung member ko po ito sa Katanawan. Ang church age po ay di panahon ng iglesia. Pagkatapos ng umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, nag-umpisa na ang ministeryo ng banal na Espiritu na siya na ang kapalit. Di ba sabi ng Panginoong Hesus, ang pag-alis ko ay sa inyong kabubuti, sapagkat hindi ko kaalis, hindi bababa. Hindi sa inyo ang kapalit ko, ang kahalili. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, nang umalis ang Panginoon Jesucristo at bumaba ang banal na Espiritu, nag-umpisang mangaral si Pedro, yun ang simula ng church age. Yun. Nung si Pedro ay nangaral sa Acts chapter 2. So, may iba-ibang pananaw, no, doon sa amillennialism, sa nag-umpisa ang church age sa Old Testament. Noon pa may church. May church na daw ng Old Testament. Ngayon, ang paniniwala natin ay ang iglesia ay formal na nag-umpisa, yung grupo ng mananampalataya, doon sa Acts chapter 2, noong mangaral si Pedro sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ang unang iglesia. Ang talagang mother church ng lahat ng churches, Jerusalem Church. Na ang pastor ay si kapatid ng Panginoon Jesucristo na si Santiago. Si Santiago din ang spokesperson noong magkaroon ng First Jerusalem Council. Dahil kinikilala siya ng mga apostol na siya mataas ang tungkulin at siya kapatid ng Panginoon Jesucristo sa laman. So yun po ang umpisa ng church age. Hanggang ngayon, ay church age. Matatapos ang church age sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo at sa pagtatayo naman yan ng millennial kingdom. During the tribulation age, yung great tribulation, ay church age pa rin yun. Kasi may iglesia pa rin sa mundo, kaya lang nangakalat na ngayon. Inuusig na ang iglesia. And then mag-i-end ang church age pagka ganap ng tinalo ng Panginoon Jesucristo ang mga kalaban ng church at lilipat na tayo sa ating New Jerusalem upang tayo maghari na sa loob ng 1,000 years. And after that, ay new heaven and new earth. So, I hope nasagot po ang tanong. Ako, may nanonood po sa atin, Jack, na mga kapastors natin sa Reform din. Amillennial. Hindi, sa amillennial ngayon na. Ngayon na ngayon na yung 1,000 years, pero figurative. Shout out sa inyo. Okay. So, naniniwala din naman kayo na may millennial, kaya lang figurative, di okay lang. Naniniwala din naman kayo, kaya lang hindi literal. At least meron pa rin. Merong millennial. Pero ang sila John Chrysostom is millennialism talaga. May 1,000 years of reign ni Jesus Christ. Yung tawag doon ay classical. Yung Classical premillennialism. Premillennialism. Yan ang stand ni MacArthur. Yan din ang stand ng mga first century church fathers. Tapos nagkaroon ng Catholicism noong 300 plus AD, no? Especially nung panahon ni Augustine, St. Augustine. Doon nabuo yung amillennialism nung kanyang naisip ni Augustine na ang Roman Empire na ang church. Kasi Roman Empire, buong mundo na Christianity. So ito na marahil ang millennial kingdom. Kasi yung konteksto niya, no? Wala nang ibang relihiyon sa mundo, kundi ito na, ang official religion ng mundo. Kaya sinulat niya yung The City of God. Kaya nagkaroon ng amillennialism ay dahil sa kanyang aklat na The City of God, na ang nire-refer niya doon na millennial kingdom na ay ang Roman Church, yung Roman Catholic Church. Na pareho din ang belief ng mga amillennialist na reform sa Roman Catholic Church. Pinalitan na ng Iglesia ang Israel sa plano nito sa mundo. So wala nang mga pangako na matutupad pa ang Diyos para sa Israel. Dahil nalipat iyon sa church. Ang tawag doon ay replacement theology. Ni-replace na ng church ang Israel sa plano ng Diyos. Ito po yung sa amin. Sa amin. Welcome, bro. Ano man. Okay, welcome po, Brother Brando. So yun. Kahit medyo late na tayo, no? may mga change comment po tayo dun sa ano. Pero maganda po yung talakayan
Sa 20 yata. Medyo may mga videos pa yata o Pastor. Sige. Ito, Tingnan lang natin yung mahalaga. May clean lang naman yan. Kanyang interpretation dito sa dyan. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang sabi Victor. Shall set you free. No, ang context niyan chapter 8 ay ang mga Jew ay nagki-claim na sila ay anak din ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus ay hindi kayo anak ng Diyos kasi inyo yung amang diablo. Kasi Yan, sabi. nakabilanggo sila doon sa katuruan ng lumang tipan. Na ang pagiging anak ng Diyos ay through genetics ba? Na pagiging kabilang sa lahi ni Abraham. So doon pinlaya ang isang mananampalataya, especially ang isang Hudyo, na yung bilangguan ng kautusan, na ang iyong pananaw ay kung ikay basta kabilang ka sa bansang Israel, ay ikay anak na ng Diyos. Ligtas ka na. Ligtas ka na kasi anak ka na ng Diyos. Kabilang ka na sa pinangakuan ng Diyos ng lahat ng pagpapala. Covenant. Covenant. Covenant kay Abraham. So doon kailangan palayain sa ganoong kaisipan na yun ang context kasi, hindi naman kalayaan wala namang sakit yung mga Hudyo doon nakausap Kaya mahirap yung hindi mo, sige tingnan muna natin, John chapter 8, no, verse 32. 44 muna. 44 po. Kasi yun na yung mismong sinabi ng Panginoong Hesus. 8:44 sabi niya dito. Ang diablo ang iyong ama. Tama. At ang gusto ninyo gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanyang ang katotohanan. Kapag Yun. nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan Yan sapagkat din. siya ay sinungaling. Ulit, ano pang sabi? At siya ang ama ng kasinungalingan. Yan, tapos sunod pa. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nag-asala. At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin. Kita mo, yun. Sinabi, Sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. yan, yung katotohanan ang inaano ng Panginoon. Ibig sabihin, saan sila lalaya? Sa kasinungalingan. Kasi sa verse 33, they answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?" Yun, di ba? Saan sila palalayain? Doon sa kanilang kaisipan na pagiging lahi lang ni Abraham ang ang tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Kami automatically kabilang sa anak ng Diyos kahit di kami maniwala sa iyo. Dahil si Abraham ang aming ama So may pangako ang Diyos sa aming ninuno, kabilang kami roon. Kaya Diyos ang aming ama. Sabi niya, ayaw niyong maniwala sa akin, hindi ang diablo ang inyong ama. So makikilala niyo ang katotohanan, sino? Si Jesus. At ako ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan, si Jesus, referring to Jesus, ang magpapalaya sa inyo sa kasinungalingan na yon. Kailangan niyo sumumpalataya kay Jesus para mapalaya kayo sa kasinungalingan na yan na porke kayo'y anak na ni Abraham, kayo'y anak na ng Diyos. Hindi. Ang hindi sumusunod sa akin, hindi anak ng Diyos. Ang ayaw tumanggap sa akin, hindi anak ng Diyos. Yun yung kalayaan. Kalayaan sa kasinungalingan na partikular na ang pagiging anak ni Abraham automatically ay anak ka na agad ng Diyos. Hindi. Sabi ni Jesus. So, Hindi ka maliligtas. Preparing to rin sa salvation. Salvation din. So, wag naman po nawang abusuhin yung context nito. So, sabi ang kalayaan daw sa kahirapan, kalayaan sa sakit, kalayaan. At yun daw ang gospel. Yun ang Ang gospel, hindi po kalayaan sa sakit. Hindi po Ayun, tayo sinabi malaya. Kayo po'y mamamatay for sure. Eh di kung ang gospel pala, yung kalayaan sa sakit, di wrong gospel tayo, magkamatay pa rin tayo.
Di lahat tayo, pati ikaw, wrong gospel ka. Kasi mamamatay ka at magkakasakit ka pa rin. At saka maghihirap ka rin kasi pagkamatay mo, wala ka nang madala. Mahirap ka na. Kaya mayaman naman yung pagkakaroon lang eh. Kapag namatay ka na, lahat ng meron ka, wala na. Mahirap ka pa rin pag namatay. Hindi ka mamamatay na mayaman, hindi. Mamamatay kang mahirap, balik ka sa dati. Parehas lang. Parehas lang. Wala ka nang kahit ano. Yung lahat ng iyong mga kayamanan, pupunta sa iba na yun. At saka naghihingalo ka pa lang, pinag-aagawan na. Wala ka nang kahit anong kayamanang matira. Yeah? Naghihingalo ka pa nga lang. Yung bahay mo, inoccupy na nung pamilya mo. Nag-aagawan na sila, didemandahan. Wala. Anong dadalhin mo? Wala ka. Hubad ka rin uuwi. Diba? Hubad kang dumating sa lupa, hubad ka rin uuwi. Sabi ni Hope, siyang Figuratively, no, yung hubad, wala kang kahit anong dala. Kasi hindi naman tayo hubad na mamamatay. No? Maliban na lang kung hindi ka damitan. Pero, kaya ka hubad kasi nga, wala kang physical na damit. Papalitan iyon ng spiritual na damit. May damit ka pa rin pagdating sa langit. Iyon ang hindi kayang ipaliwanag kung anong klaseng tela yun. Na puti. Mahalin tela. Sabi ni, nananahi daw eh. Yung daw mga angel ang tumatahi daw. Hindi. Actually po, natawa ko dun sa nung Sunday. Anong Sunday? Grabe namang imagination yun. Pumunta sa... 7 eh. Nakita daw yung isang kwarto na rin yung mga angel nananahi daw. Sabi may mga parts ng katawan dun. Oo. Mga ulo pa. Hindi ibang makuha mong ulo, hindi na ikaw yun, di ba? Hindi Yung kamay, iba-iwalay na eh. Yung kamay na yun, hindi rin iyo. Paano mo? Grabe talaga. Million-million yan, bilyong tao, di ba? So saan mo hahanguin yun? Magpatulong ka sa anghel. Ay, nako po. Talaga naman. Pinaghirap ka pa, nasa langit ka na. Ito, Hindi yung langit, pag ganun. may video pa siya na sinabi niya Sige daw. tungkol sa speaking in tongues naman po. Sige. Talakayin natin ng konti yan. Siguro, bigyan natin ng special na yung speaking in tongues. Saka na lang sa next. Siguro Kasi next mahaba time. na rin. Pero pastor, na lang, yung about dito sa Mark chapter 11 verse 23 hanggang 24. Yung sinabi ni Jesus dito na hindi na ito, brother, yes, yung sinabi ni Jesus na kapag meron kang pananampalataya, kaya mong palipatin ang bundok. Sabihin sa bundok na lumipat ka sa dagat. Pwede bang mag-declare po ang isang Kristiyano? Ayun po uli ay figure of speech sa hermeneutics. Ang ibig sabihin na, ang figure of speech yan ay hyperbole or hyperbolic. Hyperbolic language na sinusobrahan niya yung, di totoo yun, pero kanyang ginagamit ang isang paraan ng pagpapahayag na kung tutuusin talagang grabe ang kayang gawin nung may faith. Pero hindi literal na mapapalipat mo ang bundok sa dagat. Ang isang halimbawa ng figure of speech, everyday language din natin yan eh. Halimbawa, yung mamamatay na ako sa gutom. Hindi pa naman ka naman talaga mamamatay. Yung you exaggerate your definition of something to give emphasis to what you want to convey. Like, kung may faith ka, talagang ang Diyos, kung may faith ka sa isang bagay at kalooban ng Diyos iyon, mangyayari din yun. Kahit na sa tingin mo imposible. Pero hindi, ibig sabihin na papalipatin mo ng literal, walang pang nangyari mula noon hanggang ngayon. Maski nung Old Testament hanggang ngayon, baka kayo, kaya nyo. Di ba? Baka gagawa kayo ng inyong New Testament na bago pag nakaya nyo yan. Subukan nyo nga, magpalipat nga kayo ng bundok sa dagat. Wala po, hindi rin po ginawa yan ng Diyos. So walang hindi literal. Kaya pag ang isang statement ay hindi nangyayari sa actual, ay tiyak na iyon ay hindi literal. Yun. So, figurative yun. shallow pa rin ang interpretation po ito. Yun po ay exaggeration. Maraming exaggeration. Halimbawa, ang iyong, sabi doon ay, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Higit sa buhay mo, higit sa lahat. So, whoever doesn't hate, hindi yung kamuhian ng kanyang sariling ama, ina, kapatid, nang dahil sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, talaga bang dapat mong kamuhian? Hindi. Ang ibig lang sabihin nun, it's a figure of speech na if you will compare your love for God and your love for your parents, it would be like just hatred.
gano'n nakalaki ang pag-ibig mo sa Diyos. Na kung ikukumpara mo yung pag-ibig mo sa mahal mo sa buhay, ay parang pagkamuhi na lang yon. Pero hindi ibig sabihin, ay literal na kamumuhian mo. Kaya yung ibang mga pastor na gano'n ang interpretation, yun ang naging daan, iniiwan ang pamilya. Kasi mas mahal ko ang ministry. Kasi ang sabi doon, kailangan daw kamuhian ko ang pamilya ko. Mali. Hindi yun ang literal, hindi literal iyon na iiwanan mo. Yung ang pamilya mo, ang iyong ministeryo. Sa Bible nga, hindi naman iniwan ng Panginoon Kristo ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, naroon din nung siya kapako sa krus eh. Kahit siya naglalakbay, kanya pa rin binibigyan ng concern yun. Hindi ibig sabihin, kamuhian niya, kinamuhian ba niya? Hindi. Alang matinong pastor na gagalitan mo ang sarili mong pamilya, alang-alang sa Panginoon. Meron pa akong kilala niya, pastor. Ginagamit mo lang yun dahil ikaw ay responsable. Takasan yung responsibilidad. Oo, mali yun. Merong pastor na nag-mission. Iniwanan yung anak yung asawa bagong panganak po. Matagal siya nag-mission. Tapos pagbalik niya, siyempre sumusunod daw siya sa kalooban ng Diyos. So pagbalik niya, nag-away sila ng asawa at iniwanan siya. Kasi hindi niya may provide yung pangailangan. So nakakalungkot dahil yun yung interpretation niya doon sa ano na yun. Kasi wrong interpretation results to wrong application. Yun. So pag mali ang pananaw mo sa isang talata, yung aplikasyon mo mali rin. Kasi i-apply mo yung mali mo eh. Kaya anong nangyayari, akala niya siya yung nagpapakasakit para sa Panginoon, yung pala nagkakasala siya. Tapos pagyayabang pa niya, alam po ninyo, nung una po ako sumunod sa Panginoon, iniwanan ko ang asawa ko. Iniwanan ko ang anak ko, kahit mamatay siya. Basta ako sumunod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi daw mamuhi eh. Oo. Ginaya niya. So maling-mali po yun. Yung pong anak mo, pamilya mo, ay una mong kapwa-tao yun. Yan ang una mong neighbor. Opo. Hindi yung kapitbahay mo. Ang anak mo ang dapat mong punuan ang pangangailangan muna. Bago yung iba. Kasi yung anak mo, walang pag-tuition, nakapag-tuition ka sa iba. Anong isasabihin ng anak mo? Diba? Kailangan muna mapunan ang pangangailangan niya. Yun yun. Pero dito po, Pastor, salamat po. Dito po sa Marcos 11:24. Parang siya kausap po ba niya dito yung mga disciple niya? Marcos, ano yan? 11, ito po yung Anong sabi? kaya't sinasabi ko sa inyo ano man yung hilingin. Sa 23 muna po. Tandaan ninyo, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito ang mangyayari. Yung sinabi ni Jesus. Ito sa mga alagad po niya, ano po, Pastor? Marcos 11:24, di ba? 22 and hanggang 24. Sa mga alagad din. Kasi ito yung sinabi nung papunta silang Bethany, yung sa bahay nila Mary and Martha, di ba? Tapos nakita niya yung fig tree. Opo, tama po. Ngayon, walang bunga. So, ang ginawa niya, sinumpa niya. Sabi niya, wala na makakakain sa bunga mo. Pagdaan uli nila pabalik, kinabukasan, pagpuntang Jerusalem, wala na nga. Namatay na yung igos. Natuyo. Yun, doon na na sabi niya, grabe, kaya nasabi niya, walang imposible sa may pananaw. Pero, figurative yun. Si Jesus lang ang pwedeng makapatay ng fig tree. Tayo hindi. Walang iniutos sa ating tayo pumatay ng mga puno. Hindi. Saka po, Pastor, kung ito ay sinabi niya sa mga disciple niya, ay meron bang mga alagad na nakagawa? Particular si Peter mismo, yung pinasinabihan. Kasi sabi ni Pedro, tingnan mo, Panginoon. Iniwan namin. Oo. Nung pagdaan uli natin, namatay. Yun. Sabi niya kay Pedro sinabi. Sagot niya ito kay Pedro mismo. Opo. Hindi sa lahat ng alagad. At kasi si Mark is disciple ni Peter, kaya ito lang yung nag-record. Si Mark kasi is si Pedro ang nagdisipulo, kaya nung sumusulat si Mark, ang source niya si Peter. Kasi ang mga personal conversations ni Peter andito. Dito rin sa Mark yung may isang lalaki na nung hinuli ang Panginoon, nagtatakbo butubad dahil nahubaran ng balabal ng isa sa mga sundalo. Si Mark yun. Wala yun sa ibang Gospels. Kasi personal na karanasan ni Mark. Sumunod kasi si Mark nung hinuli ang Panginoon. Kasi sa bahay nila Mark, nag-Lord's Supper. So nasa lower portion siya noong upper room. Naroon siya sa ibaba. So naririnig niya ang usapan. Kasi si Mark is interested na siya noon sa Panginoon. Bata pa siya noon.
Ngayon narinig niya na ipagkakanulo ang Panginoong Hesus, so narinig din niya na kung saan pupunta. Punta man tayo sa Gethsemane. So si Judas naman, narinig niya na inutusan. No? Bumili ka ng, ang sino mang hindi pala inutusan kasi yun lang ang conclusion ng mga apostol. Kasi pagka sabi ng Panginoon na sino may pagsasaw ko ng tinapay sa alak, ay siya ang magkakanulo sa akin. Tapos lumabas na una si Judas. So nakita yun, marahil, no? Presumably ni Mark, yung pag-alis. Tapos, siyempre, umalis ng Panginoong Yesus na una. Pagdating naman nila Judas, naalarma si Mark. Kasi bakit maraming kasamang kawal? May mga bambo pa, mga pamalo. Kaya tumakbo siya. Nagtatakbo siya. Kaya naabutan niya na ang Panginoong Yesus doon sa hardin. Naroon. Kaso, dahil nga nagmamadali siya, hindi niya siya nakapagsuot ng yung inner garment. Yung balabal lang ang kanyang ibinalabal. So, presumably, natutulog si Mark, ang kaugalian niya, hubot-hubad siya pag natutulog. Tapos may kumot lang. Yun ang kanyang lifestyle. So, kaya, hindi na siya nakapagsuot ng yung kanyang tunika. Yun na lang balabal ang kanya agad tinakip sa katawan para habulin. Ngayon, nung nandoon na siya, nakita siya ng isa sa mga sundalo. Di ba? Kasama ito. Siguro, di ba? Presumably, nakilala siya na ito'y anak ng may-ari ng bahay na pinagtitipunan. Na last supperan ng mga apostol at saka ni Jesus. So, sinunggaban siya. Siguro huhulihin din, no? Yun yung mga presumption natin. Kasi hindi naman sinabi eksakto. Pero sa takbo ng pangyayari, sabi doon, may isang binata na hinablot ang balabal at nakatakbo na hubot-hubad. So, pero si Mark yun. Siya rin ang nagkwento lang. Pero third person, hindi niya binanggit na ako yun. Kasi nakakahiya naman. Dito lang sa Mark yun eh. Kaya may gano'n. So, okay. Siguro magpaalam muna tayo at sa susunod po. Kasi mapapasarap tayo. Lumalalim ang gabi pero hindi hinuhukay. Ayun, maraming salamat po, Pastor, sa makabuluhang pagtalakay po natin at sa mga kasagutan sa tanong. Paalam na tayo. Magandang gabi po muli sa inyo. Hanggang sa Thursday po muli. Meron pag-live po. Tutukan naman natin yung speaking in Yo. tongues. So, abangan po ninyo yung episode namin about speaking in tongues sa Thursday. At dyan lang po kayo. Stay tuned. At God bless po sa inyo. God bless you po. God bless you.